Magandang hapon sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, patuloy na nakaaapekto ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, kaya nananatiling maulap, maulan at pabago-bago ang kondisyon ng panahon sa ilang lugar. Mas ramdam ang epekto nito sa kanluran at hilagang bahagi ng Luzon, pati sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Sa ganitong setup, hindi kailangan na may direktang tumatawid na bagyo sa bansa para magkaroon ng malakas na ulan. Kapag aktibo ang southwest monsoon, kaya nitong magdala ng makakapal na ulap at pabalik-balik na buhos na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides, lalo na sa mga lugar na dati nang nabasa ng mga naunang pag-ulan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong hapon, nakataas ang yellow warning level sa Metro Manila, Bataan, Batangas, Cavite, Zambales, Bulacan, Pampanga at Rizal. Ibig sabihin may mga pag-ulan na kailangang bantayan dahil maaari itong magdulot ng pagbaha sa ilang mabababang lugar, lalo na kung magpapatuloy ang buhos o kung mahina ang daloy ng tubig sa drainage. Sa ilalim ng ganitong warning level, hindi pa ito ang pinakamataas na antas ng babala, pero sapat na ang ulan para maging dahilan ng pagtaas ng tubig sa mga kalsada, pagkaantala sa biyahe at panganib sa mga lugar na malapit sa ilog, sapa o matatarik na bahagi. Sa mga lugar na ito, mas mahalaga ang pagbabantay sa aktual na lakas ng ulan habang papalapit ang gabi. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan ang Tropical Storm Nangka. Ang sentro nito ay nasa 2,280 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour, may gustiness na umaabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos eastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa kasalukuyang galaw nito, hindi ito inaasahang papasok sa PAR dahil patuloy itong kikilos palayo patungong Hilagang Silangan. Gayunman, mahalaga pa rin itong isama sa pagbabantay dahil bahagi ito ng mas aktibong tropical pattern sa labas ng bansa. Ang pangunahing dahilan ng ulan ngayon ay ang southwest monsoon. Ito ang weather system na humihila ng moisture mula sa karagatan at nagdadala nito papasok sa Luzon. Kapag mas maraming moisture ang pumapasok, mas madaling mabuo ang makapal na ulap at mas tumataas ang tsansa ng moderate to heavy rains. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo sa bansa ang isang tropical cyclone, maaari pa rin nitong maimpluwensyahan ang ating panahon kung napapalakas nito ang daloy ng southwest monsoon. Sa mga araw na aktibo ang ganitong pattern, maaaring may mga sandaling titila ang ulan pero pwedeng bumalik ang buhos kapag may panibagong rain band na pumasok mula sa timog kanluran. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, magiging mas maulap ang kalangitan sa mga lugar na ito at may posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan sa loob ng araw. Hindi pare-pareho ang bagsak ng ulan sa lahat ng lugar, pero kapag may aktibong thunderstorm o rain band na tumama, posibleng maging moderate to at times heavy ang buhos. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides sa mga matataas o matatarik na bahagi. Sa Metro Manila, ang scattered rains and thunderstorms ay maaaring mabilis makaapekto sa daloy ng trapiko at sa mga lugar na madalas maipunan ng tubig. Kapag ang buhos ay tumapat sa oras ng uwian o sa mga oras na maraming sasakyan sa kalsada, maaaring bumagal ang biyahe at magkaroon ng localized flooding sa ilang bahagi. Sa mga lungsod na may mababang kalsada o mabagal na drainage, hindi kailangang sobrang tagal ang ulan para magdulot ng abala. Kapag tuloy-tuloy ang moderate to heavy rain sa loob ng isang oras o higit pa, pwedeng tumaas ang tubig sa ilang lugar, lalo na kung mataas na rin ang naipong ulan sa mga nakaraang araw. Sa Bataan, Zambales, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas at Rizal, mas mahalaga ang pagbabantay dahil kabilang ang mga lugar na ito sa yellow warning level. Sa Bataan at Zambales, parehong dapat bantayan ang mga lugar na nasa paanan ng kabundukan at ang mga mabababang komunidad na malapit sa ilog. Kapag umulan ng malakas sa mataas na bahagi, ang tubig ay maaaring mabilis bumaba patungo sa mas mababang lugar. Sa Bulacan at Pampanga, posibleng magkaroon ng water buildup sa mga kalsada at komunidad na malapit sa mga daluyan ng tubig.
Sa Cavite, Batangas at Rizal, kailangang bantayan ang mga urban areas, baybaying bahagi at mga lugar na malapit sa matatarik na lupa dahil maaaring magkaroon ng pagbaha o pagguho kapag tumagal ang buhos. Sa Ilocos Region, Benguet at Abra, ang pag-ulan mula sa southwest monsoon ay maaaring magdala ng mas sensitibong kondisyon sa kabundukan. Sa Benguet, maraming lugar ang mataas at matarik, kaya kapag tuloy-tuloy ang ulan, mas tumataas ang banta ng landslides at rockfall sa ilang kalsada. Sa Abra at mga bahagi ng Ilocos Region, ang ulan sa matataas na lugar ay maaaring magpataas ng tubig sa ilog at sapa. Kapag ang lupa ay dati ng basa mula sa naunang mga pagulan, mas madaling mawala ang kapit nito at mas nagiging delikado ang mga slope. Kaya sa mga lugar na ito, hindi lamang lakas ng ulan ang mahalaga, kundi pati ang tagal at paulit-ulit na pag-ulan. Sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan, ang scattered rains and thunderstorms ay maaaring magdulot ng localized flooding sa mga kapatagan, agricultural areas at mga kalsadang mababa ang lokasyon. Sa mga lugar na ito, mas mabilis maramdaman ang epekto kapag sabay na bumuhos ang ulan sa malawak na area at hindi agad nakakadaloy ang tubig palabas. Sa Laguna, Batangas, Cavite at Rizal, pwedeng magkaroon ng biglaang pag-ulan na sasabayan ng kulog at kidlat. Sa Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ang pagpasok ng moisture mula sa southwest monsoon ay maaari ring magdala ng maulap na panahon at pabugso-bugsong ulan, lalo na sa mga baybaying bahagi at lugar na malapit sa bundok. Para sa rest of Luzon, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, dulot pa rin ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ang ulan dito kumpara sa mga lugar na may scattered rains, pero may posibilidad pa rin ng biglaang buhos. Ang isolated rain showers ay maaaring mabilis mabuo, lalo na sa hapon o gabi kapag mas naging unstable ang atmosphere. Kapag severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar. Kaya kahit ang isang lalawigan ay wala sa pangunahing listahan ng maulang lugar, hindi pa rin dapat balewalain ang biglaang pagdidilim ng langit, kulog, kidlat at paglakas ng hangin. Sa Visayas at Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Mas hiwa-hiwalay ang pag-ulan sa mga lugar na ito kumpara sa Luzon na mas direktang apektado ng southwest monsoon. Maaring magsimula ang araw na bahagyang maaliwalas o mainit sa ilang lugar, pero kapag uminit ang paligid at dumami ang moisture sa atmosfera, pwedeng mabilis kumapal ang ulap at magdala ng thunderstorm. Sa ilalim ng severe thunderstorm, posible pa rin ang biglaang malakas na ulan, flash floods sa mababang lugar, at landslides sa mga bahaging matarik o matagal nang nababasa. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at western sections ng Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa mga baybaying lugar na nakaharap sa West Philippine Sea, lalo na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at iba pang western coastal areas. Sa ganitong kondisyon, mas kailangan ang pag-iingat sa mga mangingisda at sa mga may biyahe sa dagat dahil ang alon ay maaaring maging mahirap para sa maliliit na sasakyang pandagat lalo na kung may kasabay na thunderstorm. Sa rest of Luzon, inaasahan ang light to moderate na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 1.8 meters. Mas mababa ito kaysa sa northern at western sections pero hindi ibig sabihin na laging kalmado ang dagat. Kapag may thunderstorm sa paligid, maaaring biglang lumakas ang bugso ng hangin at pansamantalang tumaas ang alon. Sa mga baybaying bahagi ng Southern Luzon, Mimaropa at iba pang lugar na nasa ilalim ng maulap at maulang kondisyon, mahalagang obserbahan ang aktual na lagay ng dagat bago bumiyahe, lalo na kung makapal ang ulap at may senyales ng pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang inaasahang hangin mula south to southwest.
Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, mas banayad ang kondisyon ng dagat dito kumpara sa Western Luzon pero maaari pa ring magkaroon ng biglaang pagbabago kapag may localized thunderstorm. Kapag may thunderstorm sa karagatan, maaaring bumaba ang visibility, lumakas ang ihip ng hangin at pansamantalang tumaas ang alon. Kaya kahit hindi matindi ang general wind forecast, mahalaga pa ring maging maingat sa mga biyahe sa dagat kapag mabilis na dumidilim ang kalangitan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tropical cyclone update. Sa mga susunod na araw, may isa pang low pressure area na inaasahang susunod at posibleng maging bagyo. Ang sistemang ito ay inaasahang kikilos pahilagang kanluran at maaring dumaan malapit o tumawid sa Northern Luzon area. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang susunod na mga update lalo na para sa mga lugar sa hilagang bahagi ng bansa. Sa paglapit ng susunod na posibleng bagyo, inaasahang muling lalakas ang southwest monsoon kapag may tropical system na papalapit sa Northern Luzon o nasa paligid ng PAR, mas nagiging aktibo ang daloy ng hangin mula sa timog kanluran. Ang epekto nito ay maaaring maramdaman hindi lamang sa mismong dadaanan ng sistema, kundi pati sa mga lugar na nasa western sections ng Luzon. Sa ganitong pattern, maaaring muling dumalas ang ulan, kumapal ang ulap, at maging mas mabigat ang buhos sa ilang bahagi. Ito ang indirect effect na madalas na nagdudulot ng malaking epekto kahit ang sentro ng bagyo ay hindi direktang tumatama sa isang lugar. Mayroon ding isa pang posibleng mabuo na bagyo sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyang datos, ang galaw nito ay maaaring patungong hilagang kanluran, pero ang mas malaking epekto nito ay posibleng nasa pagpapalakas ng southwest monsoon. Kapag may system sa kanluran at may isa pang system na nabubuo o lumalapit mula sa silangan, mas nagiging komplikado ang daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Sa ilang pagkakataon, ang ganitong setup ay nagiging dahilan para mas marami pang moisture ang mahila papasok sa bansa. Kaya kahit hindi pa malinaw ang eksaktong magiging track ng mga susunod na system, malinaw na maaari nilang palakasin muli ang monsoon rains. Pagkatapos nito, may posibilidad pa ulit ng panibagong sistema na mabubuo sa silangan at lalapit sa bansa. Sa madaling paliwanag, sunod-sunod ang mga posibleng weather system na kailangang bantayan sa paligid ng bansa. May bagong bagyo na papalayo sa labas ng PAR, may susunod na low pressure area na posibleng maging bagyo at lumapit sa Northern Luzon, may isa pang posibleng bagyo sa kanluran, at may panibagong system na maaaring mabuo sa silangan. Dahil sa ganitong pattern, inaasahan na sa loob ng 2 linggo ay magpapatuloy ang epekto ng malakas na southwest monsoon. Hindi ibig sabihin nito na araw-araw ay pare-pareho ang lakas ng ulan, pero maaaring manatiling aktibo ang maulang pattern sa ilang bahagi ng bansa. Ang mahalagang maintindihan sa ganitong sitwasyon ay hindi laging kailangang may bagyo sa ibabaw ng kalupaan para magkaroon ng seryosong ulan. Kapag may mga system sa paligid ng Philippine region, maaari nilang hilahin ang southwest monsoon at palakasin ang pagpasok ng moisture. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang araw na walang direct landfall ay maaari pa ring magkaroon ng malakas na buhos. Sa mga lugar na nakatatanggap na ng ulan ngayon, ang susunod na mga araw ay dapat bantayan dahil kung muling lalakas ang southwest monsoon, mas mabilis nang magkakaroon ng epekto ang panibagong ulan. Ang lupa ay maaaring basa na, ang tubig sa mga ilog ay maaaring mataas na, at ang drainage sa ilang lugar ay maaaring hindi na agad makasabay. Sa loob ng 2 linggo, ang magiging pattern ay maaaring pabalik-balik na pag-ulan. May mga araw na medyo hihina ang buhos, pero may mga pagkakataong lalakas muli depende sa galaw ng mga system sa paligid ng bansa. Kapag ang susunod na low pressure area ay lumapit sa Northern Luzon, mas tataas ang pansin sa hilagang bahagi ng bansa. Kapag naman ang system sa kanluran ay naging mas aktibo, maaari nitong mas palakasin ang paghila ng southwest monsoon. At kapag may panibagong system sa silangan na lalapit, maaari na namang magkaroon ng panibagong monsoon enhancement. Kaya habang wala pang direktang malaking bagyo sa kalupaan sa oras na ito, ang mahabang epekto ng southwest monsoon ang dapat tutukan. Sa kabuuan, ang pangunahing weather concern ngayon ay ang patuloy na ulan mula sa southwest monsoon, lalo na sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Central Luzon, Calabarzon, Palawan, Marinduque,
Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ang yellow warning levels sa Metro Manila, Bataan, Batangas, Cavite, Zambales, Bulacan, Pampanga at Rizal ay indication na may mga pag-ulang kailangang bantayan dahil maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Sa rest of Luzon, isolated rain showers o thunderstorms pa rin ang posible dahil sa southwest monsoon. Sa Visayas at Mindanao, localized thunderstorms ang pangunahing dahilan ng biglaang ulan. Sa dagat, moderate to rough ang kondisyon sa northern at western sections ng Luzon habang slight to moderate naman sa rest of Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tropical cyclone update, papalayo ang bagong bagyo sa labas ng PAR pero may mga susunod pang low pressure area at posibleng bagyo na maaaring magpalakas muli sa southwest monsoon. Sa mga susunod na araw hanggang sa loob ng 2 linggo, ang tuloy-tuloy na pagbabantay sa mga sistemang ito ang mahalaga dahil malaki ang magiging epekto nila sa ulan, hangin at kondisyon ng panahon sa bansa.